yung mga tanimang melon. Meron akong nakitang mga ilang melon, yung bulaklak niya, na dapat ay dilaw na dilaw. Merong mga ilan na namumuti. So, yung iba, nakita ko, para bagang nagsisimula yung pamumuti niya sa gitna, tapos parang lumalaki. Ngayon, tinanong ko yung mga farmhands, sabi nila na ang ilan doon sa mga tanim ay nalalaglagan ng mga bulaklak. Nathan, what's going on? Parang alam ko na yung sagot niya na. Pero, bago ko sagutin yan, what do you think? Quiz? Pop-up quiz? I think, kasi ako din naman, Nathan, nagtatanim ako. Ang marunong lang ako nga lamang ako magtanim ay letsugas at mga ibang leafy greens at ibang herbs na rin. Ngayon, ang usually, Nathan, yung mga ganyang pag-iiba ng kulay, pamumuti, paninilaw, ina-attribute ko yan. At kasama ng marami nating mga growers out there, ina-attribute yan usually sa at pag nalalaglag. Sorry, pag nalalaglag pala, calcium deficiency. So, maaring yung pamumuti, maaring iron deficiency. Yung pagkalaglag niya, maaring calcium deficiency. So, if you ask me now, which you already are asking me. So, if you ask me now, I would say it's the both. Calcium deficiency and iron deficiency. Yeah. Pero, kung titingnan naman natin siya ng malaliman naman, I would not come into conclusion na baka dahil sa nutrients. Pero I still believe naman na sapat naman yung nutrients na binibigay nating araw-araw sa mga melon. Oh yeah. Bantay-bantay mo pa nga. Bantay-bantay. Easy. Lahat ng parameters. Kahit open field pa yan, lahat ng mga nutrients levels naman lagi nating pinapa-monitor. Yeah. Plus the temperature sa buong farm. So I doubt na malaking epekto yan sa pagbabago ng bulaklak. Lalo na sabi ng mga ng farmhands natin ilan lang naman ilan lang naman. So nung nag-visit nga tayo, tinignan natin ng maigi. Kinunan ko pa nga ng picture para ma-verify kung ano nga ba talaga. So, 'di ba? Kung ang isang doktor halimbawa, nagkasakit tayo, anong gagawin ng doktor sa atin? Ay titingnan tayo, kung interviewin tayo, history and all that, or at magda-diagnose sila. Yan. Yeah. Take note of that word. Da-diagnose. Diagnose, okay. So hindi naman siya magka-come up, hindi naman siya gagawa ng conclusion without or kung hindi siya magtatanong-tanong sa atin. Ano bang nararamdaman mo? Ano bang ginawa mo? Ano bang yung mga ganyan, certain sino nakasalamuha? Sino nakasalamuha mo? Saan ka nagpunta? Ganyan, di ba? Ilan ba may sapat ba ang tulog mo? Tinatanong di ba? May history ka ba? So tayo dumadaan sa diagnosis. Dinadiagnose tayo isa-isa ng doktor. So ganun din bilang kahit na simpleng grower tayo, hindi dapat tayo magka-come up into conclusion or hindi dapat tayo mag-assume na ganito o ganyan. May nutrient deficiency yung halaman or tanim, di ba? Ida-diagnose din natin siya. So paano nga ba yung diagnosis na yun? Yung para ng pag-inspect, di ba? Physical inspection, titingnan natin na malapitan yung flower. Kaya di ba nung farm visit tayo, kumuha ko ng close-up shot ng bulaklak. Yeah, hawak mo yung camera. Diba? Yes. Then, sinend natin sa ating mga kaibigang experts sa Rights One, sa technical team. So, sino ba yan? Yung technical sila, team? Sir Novianto from Indonesia, tsaka si Ratchapon sa Thailand. Mauhusay yan. Mauhusay yan sa melon. Pasalamat din tayo sa Rights One team through Sir Tark na binuo niya yan para talagang magabayan tayo, di ba? So, bilang grower, yes, kahit ako rin naman, walang experience. This is our first time actually. Pinaghinalaan mo rin na deficiency? Deficiency. Kasi kinabahan pa nga ako actually. Nalalaglagan tayo ng bulaklak. Di ba? It's too early para masabi na it's because of calcium deficiency. Pero tama naman yung mga parameters natin sa nutrients. So, nung kinunan nga natin ng picture yung ilang bulaklak doon na mukhang namumuti, pinadala natin kina Sir Novianto and the rest of the Rights One team sa ating group.
So, nung nag-reply si Sir Novianto, sabi niya, it is being attacked by a certain insect. Ah, Yeah. insekto yun? Yes, it's Yung namumuti na yun? Mm. Tapos, lumalaki, nalalaglag, insekto pala yun? Yung mismong bulaklak na naka-open, yung mga petals niya may mga damages. Okay, kasi nung ako tumingin, to be honest with you, Mm. hindi ko naman nakita yung damages. Mm. Ibig sabihin siguro maliit yun. Oh, sobrang liit niya. Ah, maliit siya. Mm. Ano yung itsura ng damages? Kasi kung titingnan natin through a magnifying glass or may digital or may zoom lens tayo, makikita natin na meron siyang parang natuklap na ibabaw. May lesions. Oh, may lesions Okay. talaga. Micro lesions, maliliit. Mm. So, yung sabihin, maliliit siguro ng insekto na yun? Yes, meron. Pero kailangan pa natin ma-verify by maglalagay tayo ng mga insect trap siguro. Kasi may na-encounter na tayong mga insekto doon, gaya ng orange beetle-like insect. Beetle. Oh, Ano ba sa beetle-like. Tagalog ng beetle? Siya ay mukha siyang salagubang. Sa lagubang. Oh, So, parang may exoskeleton. Yes, oo. Anong kulay nung nakita mo? Kulay orange yung kanyang mga pakpak na kasing laki lang siya ng ladybugs. Ah, maliit. Yes, maliit talaga. So, kalasin laki ng ladybug. Orange yung pakpak. Yung pakpak, oo. Yung katawan. At Yung yung ulo. katawan, halos kasing mukha niya kamukha siya ng mismong salagubang. Ah, anong kulay? Kulay orange. Pero Pero yung katawan, anong yung katawan is mismong dark brown. Hindi siya Ah. black na katulad ng So, salagubang. So, two-colored insect siya. Yes. That may exoskeleton. Mm, Beetle-like. beetle-like. Ah, so yun yung inaalam mo ngayon kung siya nga ba talagang may sala. Oo. Okay. Okay. But nonetheless, at least alam mo na, alam na natin na pestilence pala yun. Mm. You know what's really dangerous there? Tingnan mo. For someone like me who's inexperienced with melons. Mm. At I'm sorry, I'm guilty, I'm guilty, but it's not just me. Oo. It's a lot of also. Hoy, kayo mga growers, marami din mga growers out there na pag nanilaw, deficiency. Oo. Pag namuti, lalo na deficiency. Ganyan din naman ako noong una. 'Di ba? Naniniwala tayo sa mga ibang growers na parang may nutrient deficiency. Pero inisip ko rin ano bang talagang dahilan kung bakit nagkakaroon ng nutrient deficiency? Ano pa yung ibang dahilan kung bakit namumuti ang isang bulaklak? Pero without the aid of using of magnifying glass or pagkukuha ng letrato ng bulaklak ng malapitan, hindi natin malalaman yung pinaka malalim na rason Okay, so Diba? sa susunod nga, pag-iikot ako, magma-magnifying glass na rin ako. Ngayon sa botany class namin, may pinapasokan ko sa botany class Pwede rin kaya yung loop na tinatawag. Yes. Yung dinidikit sa mata, yung maliliit. Yung ginagamit ng mga Jewelers, jewelers, tsaka watchmakers. I see. Sige, yun nga. Sasama ko na yun pag nag-i-inspect ako ngayon. But you know what's even more dangerous there is, di ba, deficiency ang analysis ko, di ba? Ngayon, pagpalagay mong 1 hektarya yan, 2, 3, Nako. sabihin mo ng 10 hektarya. Tapos, ang analysis ko, deficiency. Yung pala, peste. Dahil dyan sa misdiagnosis na yan, halimbawa, akala ko, calcium deficiency, iron deficiency, di i-sprayan ko yan ngayon ng kalmag, tsaka iron. Oo. So, kung 1 hektarya, 10, 2, 3, 10 hektarya, i-sprayan kayo i-amen ko ng calcium yan by foliar. Calcium, iron, para mawala yung pamumuti ng bulaklak. Mali pala. Insects. So, kung pestilence ang problema, spray ako, misdiagnosis, wrong diagnosis. Siyempre, pag mali ang diagnosis mo, mali rin ang solusyon mo. Oo. Diba? Or in this case, ako pala yung nag-misdiagnose. So kung mali diagnosis ko, mali rin ang solusyon ko. Ngayon, if that's 1,000 square meters, I'm okay. I live. But if that's 1 hectare, that's actually painful. Oo, napakasakit. Now, if that's 10 hectares, that's a fortune. Yeah, that's a fortune. So, yeah, thank you. Thank you very much. And so, ladies and gentlemen, yung tips natin ni Nathan ngayon, very important yan. A misdiagnosis can result to a catastrophe which can destroy our fortune.
Nathan, kung may katanungan pa sila sa iyo or gusto nila magtanong ng opinion mo or experience mo sa pagtatanim ng melon, pwede ka ba nilang ma-reach sa iyong personal na Facebook profile? Yeah, actually, yeah. Pwede naman sila mag-message anytime. So Basta related sa hydroponics and melon cultivation. ang Facebook mo yung poging-pogi na para may sombrero ka, di ba? Na mala Michael Jackson. Wala Michael, tapos puti yung Bruno Mars. background. Oh, yun. Puti yung yun. background, tapos yung nakapogi kang Oo. sombrero. Okay. Sumasagot ka naman doon. Yes, sumasagot naman ako. Basta, Pwede ka rin ba ma-reach sa Facebook page? Meron kasing message sa Facebook page. Pwede ka sumasagot ka rin ba doon? oh, sumasagot din naman tayo. Nakikipag-participate, interact sa mga Facebook page ng NutriHydro especially and sa ating community group chat sa the next generation of growers. Okay, doon kasi may mga growers na nagpo-post ng wala lang, gusto lang nila i-flex yung magandang tanim nila. Yes. At minsan nagtatanong din sila ng problema sa kanilang mga suliraning. Nagtatanong-tanong doon. Sumasagot ka rin doon. Yes, sumasagot din, Okay. then nagbibigay ng konting payo, then ano pa yung mga diagnosis na kaya hindi agad ako sumasagot ng konklusyon. Kaya inaalam ko rin kung ano ba dahilan ng kung ano yung issue ng grower sa kanyang tanim. I see. At doon po kayo po naman, kung meron po kayong katanungan at hindi kayo nagso-social media, you can also send a question to us by email. And I'll make sure that if you have questions to Nathan about melon growing, his experience, I'll make sure that he receives your email. So our email is ask@nutrihydro.com. So, that's all for today, folks. And one more thing. You can also visit NutriHydro website, www.nutrihydro.com. Ang dami po nating articles dyan. All written by proper professionals. Professionals where if you seek their advice, they're actually legit professionals. Okay? At kami po ni Nathan, patuloy po kaming gagawa ng content. Ngunit, baka pwede niyo naman pong i-like and subscribe saan nyo man makita yan sa kung anong social media platform nyo makita yan, paki-like and subscribe po. Dahil pag may nagsusubscribe at may nagla-like, kami po ni Nathan, ginaganahan kaming gumawa ng content para sa inyo. So that's all for today, folks. And today, I am joined by my friend Nathan Miguel, the Mabs Sasaka. at ako po si Chris Tuason, the Ops Officer at NutriHydro. And we will see you on the next episode. Bye! Bye-bye.